To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Praise the Lord! Malakas sa palakpak po! Ayan, praise the Lord! Palakas ang aking microphone. Abot hanggang langit ang palakpak ng mga taong matagumpay kay Kristo! Panalo pag kay Kristo! Amen! Praise God! Salamat po sa Panginoon kung patuloy pong may competition ngayong nagaganap sa Olympics. Meron din pong competition nagaganap between dark and lightness o light. Dahil ang gusto ng kadiliman ay agawin ang ating kaisa-isang kaluluwa. Subalit hindi siya magtatagumpay sapagkat naagaw na ang medalya ng tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na, ipinanalo na ng ating Panginoong Hesus ang laban ng buhay. Amen. Alam niyo po, ang buhay ay punong-puno ng labanan. Iba't ibang klaseng labanan. Kung may napapanood man tayong boxing, yung mga ganyan, basketball, ito ay parang buhay Kristiyano mo at buhay Kristiyano ko. May mga labanan tayo sa buhay, maaaring financial battle, relational battle. It's all about sakit, karamdaman na labanan. Pero naniniwala tayo na kapag kasama po natin ang Diyos sa lahat ng laban ng buhay, nakasisigurong panalo tayo sapagkat si Jesus ang nagbibigay ng lakas upang makalaban. Amen. Kaya sana pagandaan po natin ang gawain ng Panginoon. Di ba kapag pupunta po tayo ng okasyon, pag pupunta ka po ng, halimbawa, pupunta ka po ng kasalan, huwag ka namang magdamit na parang ikaw ay makikipaglamay. Pipiliin mo siyempre yung damit na, oy, kita mo nakikiligaya ka. Di ba? Pagkatapos ng pagpumunta ka sa kasalan, hindi yung ikaw lang nga nakasimalmal. Na parang ikaw iniwan nung ikinasal at ikaw ang dapat ikakasal. Dapat nakikisaya ka. Amen. E di siyempre, pag pupunta tayo sa simbahan, nagagala ka sapagkat sasamba ka sa Diyos na buhay. Amen. Na kung saan naniniwala ka na ngayong umaga, the Lord will meet all my needs. Ang Panginoon, kakatagpuin niyang aking pangangailangan. Uuwi ako na masaya, maligaya, malakas at may panibagong sigla. Amen. Yun po ba ine-expect nyo? Naku, palagay ko si Pastora Diwani naman na magtuturo niyan. Naku, pariringgan na naman ako niyan. Sasaktan na naman ako sa pulpito niyan. O kaya ganito, naku, si Pastora Diwani magtuturo. Nawam, naku po, sana matamaan ako. O, di ba? Sana po, sa tuwing tayo po'y dadalo ng simbahan, mataas yung expectation natin kay Lord kesa sa tao. Dahil mabibigo po tayo sa tao, pero hindi sa Diyos. Anyway, moving on. August na po. Akalain mo, parang kailan lang nadidinig pa natin yung Merry Christmas, Happy New Year. Isang buwan na lang, naku po, makikita nyo na sa bintana si Jose Marichan. O, di ba? Bumabati na agad ng maligayang Pasko at maligo ka sa bagong taon. Ay, tama ba? Manigong bagong taon. Napakabilis ng pagkakataon, napakabilis ng panahon. Pero parang ang bagal ng buhay kapag meron tayong pinagdadaanan. Ano po? Pero kapag masaya, parang gusto mong pigilin, wag mo nang mabawasan ng oras kasi masaya ka ng pagkakataong yon. Pero kapag malungkot, parang gusto mong tapusin na ang panahong ito. Pero tandaan nyo, yung oras ng malungkot ka at oras ng masaya ka, walang nababawa sa oras. Yun pa rin yun. Sa oras na ikaw ay may pangangailangan na tila baga gusto mong takasan ang pangangailangan mo, at sa oras na puno ka, at gusto mong mapigil ang pagkakataon at gusto mong masaya ka pa habang napupuno ka, iisa rin po ang takbo nun. Kaya lang po bumabagal o bumibilis, depende po kung paano natin kakatagpuin ang bawat panahon ng ating buhay. Nandyan pa po ba kayo? Ang Agosto po ay napakagandang tema. It's all about revival, a call to possess the land. Napakagandang pag-usapan ito. Lahat tayo merong ipopossess na land di ba? At gusto kong bigyan ng linaw, ano ba yung sinasabing promised land? Madalas nating madinig ito Bigyan po natin ng linaw yung promised land at kung ano ba itong pinaglaban dito sa promised land, biblical po yan Kanino nagmula yung salitang promised land at sino yung mga dakilang tao na gumanap, na narating ng mga Israelita, yung pangako ng Diyos na magpahanggang ngayon, hindi natatapos yung pangako ng Panginoon na siyang pinupuntahan natin sa ating paglalakbay. Joshua chapter 1 verse 3,
Ang ating team, it's all about revival, a call to possess the land, and Joshua 1:3 ang ating Bible verse, ang ating sermon title, balik mo sermon title natin. Ang ating sermon title, it's all about setting foot on the promised land. Everybody saying, setting foot on the promised land. Ang ating team verse is all about Joshua 1:3. Sabi rito, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. I promised Moses. Uulitin ko po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Tiningnan ko po sa Tagalog, sabi dito, ang dali namang interpret, gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Bigyan po natin ng diin. Pag sinabing promised land na tinutukoy ng Panginoon dito, ano ba yung ibig sabihin dito ng promised land na tinutukoy? Promised land is a term designating a region of the world that God promised as a heritage to His people, Israel. Sa Genesis chapter 12, verse 7, 15, 18, 20, Promised land is not the official name of Israel's boundaries, but it conveys a larger meaning. The Promised Land was an endowment from Earth's creator to a specific people group, the children of Israel, in which they established their nation. Israel acquired the Promised Land only through God's guidance and His miraculous intervention in history. Exodus 33 verse 14 to 16. Pag binigyang tanaw natin at balikan, ang Promised Land ay hindi kay Moses nagsimula. Walang iba kundi kay Abraham. The promise of land for God's people began in Genesis chapter 12 nang tawagin ng Panginoon si Abraham at sinabi niya sa Genesis 12, Abraham! Sabi ni Abraham, ano po yun? Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Conquer the land. Sama mo si Lot. So, sinama niya si Lot at kung sino pa yung si Sarah at si Lot na kanya pong kamag-anak. At lahat ng kanya niyang dalhin ay dadalhin niya. Ang hirap yatang maglakbay, wala pong mga truck-truck nun. Lakad to the max lang. At kung may sasakyan ka, yung alagang hayop mo. Pero yung paglalakbay nila, milya-milya ang layo. Hindi pwedeng hanggang dito tapos hanggang Bukawi lang. Walang humpay na lakad nun. Kaya malalakas ang tao nung araw eh. Kasi ang pinaka-the best exercise daw is walking. Ang kanilang paglalakbay ay nadadaan lagi sa paglalakad. Kaya ang mga Israelita, malalakas ang katawan. Dahil sanay sila sa lakad. Ngayon no, hindi eh. Saan punta? Diyan lang. Sakay tayo. Di ba? So doon, malalakas ang katawan. Kaya nung naglalakbay sila for 40 years, lakad lang yun. Walang sasakyan yun. Pero yung 40 years na yun, hindi dapat aabot ng 40 years yun. Una, 3 araw lang, naging 40 araw. Tumatagal ang paglalakbay ng tao patungo sa pagpapala. Depende kung ikaw ay nawawala sa direksyon. Sino rito, honest to goodness, naligaw na? Kami ni Leo madalas maligaw. Diba? Minsan kami ni Leo madalas maligaw. Minsan ipipilit namin, wag mo sundin yung wasteland. Waste na yan. Wasting of time lang yan. Kami gano'n ni Leo. Minsan sabi niya, ba't dito pinatutuloy ng waste? Eh parang wala na tong direksyon. O, diba? Ang hirap kayang maligaw, lalo na kapag yung gasolina mo, konti na lang. Tapos ang naghahanap ka ng gasoline station. Tapos from nowhere, di mo alam talaga. Alam nyo, nagkaligaw-ligaw ang paglalakbay ng mga Israelita kasi hindi sila lumagay sa tamang direksyon. Anong direksyon? Ang direksyon dito, not literally, kumanan ka, kumaliwa ka, hindi. Sumunod ka lang, kung anong instruction ng Lord, kakain ka, matutulog ka, lakad lang. Pero sa pagkain nila, paglalakbay nila, wala silang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo. Kapag hindi mo talaga kilala ang Diyos, rereklamuhan mo lahat ng sitwasyon na kinakarap mo. Kapag wala kang malalim na relasyon, kapag ikaw ay dumadaan na sa pagsubok ng paghihirap, sakit karamdaman, mga persecution, mga sitwasyong di mo inaasahan, reklamo ka ng reklamo, kaya natatagal ang pagpunta mo sa tamang biyaya at pagpapala. Malaki ang kinalaman ng pagharap natin sa destinasyon na pupuntahan natin.
Nandyan po ba kayo? Malaki ang kinalaman ng ating takbo ng isip at puso kung saan tayo pupunta. So, promised land. The promise of land for God's people began in Genesis chapter 12 when God appeared to Abram and told him that he had been chosen to be a father of many nations. Makinig pong mabuti. Palasak na tong kwento to, madalas natin pakinggan, lalo na kapag nangangailangan tayo ng miracle. Ito yung best miracle sa book of Genesis. Pinakitaan agad tayo ng Diyos ng kakaibang himala na ang isang babae na wala ng kakayanang mag-anak, medically speaking, ako po'y kumadrona, menopause na, at isang lalaki na kulang na lang ay mag-ulyani na. Pero sa pagitan nito ay nangako ang Diyos na kahit ano gawin nila, hindi na sila magkakanak. Kaya nga, ang naunang tumawa si Abram Alam niya na yung kapasidad at kakayanan niya. At nang isinali niya kay Sarah, naghahalakhak to. Natawa sila. Dahil yung pangako ng Diyos, saliwa sa kalagayan niya. Mga kapatid, makinig mabuti, revelation to. Ang pangako ng Diyos, kadalasan, saliwa sa kakayanan mo at saliwa sa may hawak ka ngayon. Kaya wag mong tingnan kung anong hawak mo lang ngayon. Ano ba hawak ni David? Tirador, pero nakapatay kay Goliath. Ano hawak ni Moses? Tungkod, pero nahati ang dagat. Anong hawak ni Abraham? Salita ng Diyos na nagdala sa kanya. Sa kakaibang bihay at pagpapala, nagkaroon sila ng anak na supling. Ito problema sa atin to see is to believe tayo lagi Tingnan ko muna, makita ko muna, ebidensya nga. Sa krimen lang po yan, pero paggawa ng Diyos, hindi natin kailangan ng ebidensya dahil ang Diyos nagbigay na ng matagal na ebidensya. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo, para buhayin kang maayos sa daigdig na ito. Uulitin ko, hindi ka nilagay sa daigdig na ito para maging miserable ang buhay mo, para maging magulo ang buhay mo. Ikaw lang ang gumugulo sa buhay mo. Ang problema kapag nagugulo na ang buhay natin, Lord, ba't naman ikaw ganyan? Kung si Lord mapikunin, sasabihin niya, bakit inaano ba kita? Malinaw ang plataforma ko at malinaw ang direksyon ko sa'yo, ginulo mo. Nandyan po ba kayo? Si Pastora naman, tagal naming di nakita, binira mo kami agad. Sabi mo sa katabi mo, pabira ka na. Masarap mambira si Pastora. Joke lang po. So, moving on. So dito nakita po natin yung sinasabing promised land. Una, yung promised land literally, hindi po ito yung pinaka puso o pangalan ng Israel. Ito po isang lugar, ito po isang region. Kaya nga lupa Pero pagdating na kung saan, kay Abraham, hindi biro. Pupunta ka doon sa lugar na yon, doon ka pagyayamanin. Pansinin nyo settle na si Abraham Daming ang kayamanan At sobra-sobra na sa kanila, wala silang anak kaya enjoy life. Kahit nga hindi, itigil na natin itong negosyong to, makakamatayan na natin, mayaman na tayo Pero hindi hanggang dyan lang ang pangako ng Diyos. Nai-enjoy mo lang na ikaw, kasi meron kang magiging lahi. Sa panahon na wala siyang kakayanan, binigay ng Diyos ang tagapagmana, walang iba kundi si Isaac. Kaya kapag nakita niyo ang blessing ni Isaac, nung binabasa ko yung blessing of Isaac, Lord, grabe pala yung blessing of Isaac. The Isaac of blessing, pati pag-aasawa. Pampered. Nung mag-aasawa na si Isaac, wala nang hirap sa panliligaw. Alam niyo ba yon mga KKBs? Maglingkod ka lang na maglingkod. Makikita mo, kinabukasan, umiibig ka na at inayos na ng Diyos hanggang future, maayos ang buhay mo. Your children will be mighty in the land. Basta naglingkod ka sa Diyos at inayos mo at tapat ka sa paanan ng Panginoon. The blessing of Isaac. Okay, moving on. Dito, pagkatapos, the term promised land has also been applied to any type of satisfying achievement or a state of realized dreams. Example natin dito, ngayon po ay nakakakilig dahil naka-gold na po tayo. Aware po ba kayo doon? Naka-gold tayo sa buhay ni Carlos Yulo. Yung sa kanyang floor gymnastic po ba yon? Floor, ano tawag doon? Oo, yun. Kasi sabi ni Paz dyan, napanood mo na ba niya yung performance ni Yulo? Sabi ko, ano ba latest song niya? Sabi niya, sino ba kako yan? Yan ba yung paborito sa bid ba yun na gusto ni Dikat? Sabi ni Pastor Jan, hindi yun yung sa Olympic. Mahiligo kasi sa sports si Pastor Jan, pero wala siyang sports. Sabi niya, kalabit siya ng kalabit, tara, panoorin mo. Gawa ko ng message. Hindi kasi ako mahilig ka ako si Jan.
panoorin mo lang kung gano'n naging perfect ang kanyang pagtalon, ang kanyang pag-ikot at pagbagsak niya. Parang wala siyang ginawa sa ere, sabi ni Pastor John. O, edi tinignan ko. Oh my God, sabi ko, galing. Sabi niya, walang tinag yan, ha? Biro mo, pumailan lang ka. O, edi nag-enjoy ako, nag-fellowship pa kami mag-asawa. Sabi ko, ano? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano ba ginigradean dyan? Hindi anya yung pag-ikot-ikot lang sa ere, kundi paano ka bababa na matatag ang paa mo. Ganun ba yon, Leo? Hindi ka babagsak, yung kitang-kita yung tatag. Sabi ko, parang buhay lang, minsan ilalagay ka sa ere ng pagsubok at problema. Paano mo ilalanding ito na nagpupuri ka na matatag pa rin ang iyong pananampalataya? Yun tayo nakakahugot ng revelation. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang mga Pilipino, kahit hindi mo ka mag-anak si Yulo, talaga na makataas ang paa mo, ang kamay mo, ang mukha mo at kamay. Bakit? Pilipino yan. Pero kapag may Pilipinong napapahamak, nakikipagdut-dutan ka rin. Yan. Diba? Ganun tayo Pero salamat sapagkat nakakaibsan. Kasi posibleng promised land ni Yulo yun. Nung inaabot niya na yung gold medal, hindi kayang ipinta yung kanyang mukha na mixed emotion, umiiyak, di maintindihan. Yun yung experience, yun yung feelings na pag dinadala ka na sa promised land mo. Yung promised land mo dito sa lupa. The term promised land has also been applied to any type of satisfying achievement. Siguro ang ilang mga kabataan dito, ang kanilang promised land, makatapos ako ng pag-aaral, magkaroon ako ng magandang negosyo, makapag-asawa, magkaroon ng magandang bahay, maayos ang problema ko sa pamilya ko. That is my promised land. Ako ang promised land ko, ultimate, ang aking buong lahi. Maglilingkod sa Panginoon at magkikita-kita kami sa kalangitan. Hindi kami watak-watak. Hindi yung pagdating sa langit, nagkita-kita kami nila Given, nakita mo ba yung pinsan mo? Nakita mo ba yung tita mo? Yun na po Sa loob siguro ng maraming taon ng aking buhay, maliliit man at payak na pagpapalang aking tinanggap, pinakamalaki na po yun sa buhay ko, sapagkat alam kong wala nang hihigit pa sa kaligtasang inalay ni Kristo. That is my ultimate promised land. Hindi ako walang plastikan to. Nang bumabaha at hanggang dibdib ang tubig doon sa subdivision namin. Hindi namin malaman kung paano namin naiyak naitaas yung aking dream refrigerator. Na habang tinataas namin, parang nagtaas lang kami ng styrofoam. 3 babae kami, Si Pastor Jan lang ang lalaki. Yung dream sala set ko, habang tinataas namin, parang wala lang. Lahat na mabibigat. 3 kaming babae, partida. Humahanap ako ng tulong, kanya-kanya na palang salba. Gusto kong manawagan sa mga pamangking ko, gusto kong manawagan sa mga church. Alam kong pare-pareho na kapag pinuntahan nila ako, mapapahamak sila. Kasi ang lakas ng tubig, baha. Ganon ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi mo na matatawag si pastor. Wala nang simbahang pupuntahan ka para lumuhod, lumapit, at sabihin mong, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Kanya-kanyang salbahang kaligtasan papuntang langit sa promised land. Ito na po, ang siste. Nung hupa na yung baha, binababa po namin, di namin mababa. Yung refrigerator. Ito pa, malupit, nanawagan na po ako sa church. Nagpuntahan yung mga pamangking ko, teka, kuha tayo ng pinakamalakas. Yung wrestler natin, si Noel. Boksingero ho yan hindi nyo natatanong, trainer yan Dumating, talaga namang ready. Yung mga pamangking kong pogi, nandyan, tita kami. Diyos ko, hindi ba ibaba, dahan-dahan, di maibaba, bigat na bigat. Ang tanong, paano namin naiyakyat yun? 3 babae kami, 1 lalaki lang, si Pastor Jan. Ang lakas ng adrenaline. That is adrenaline. Gift ni Lord yun galing sa emotion. Kung ano takbo ng emotion mo, dun gumagalaw ang lakas ng katawan mo. Kapag galit na galit ka, makakapagpabagsak ka ng 9-footer. Tapos ikaw 5 foot lang. Yung galit mo ang magbibigay ng lakas sa'yo. Sana yung pagmamahal natin sa Diyos ang magbibigay lakas para matagpuan natin ang ating sarili na nagpapatuloy sa paglalakbay ng may katapatan sa Diyos. Amen! Hindi ako galit, puspos lang, namiss ko lang po kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Christians sometimes refer to heaven and the future restoration of the earth as the promised land. God has a promise, a glorious eternal home. Sabi ko kay Helen, siya unang nakita ko Sabi ko, hindi ko malaman,
Parang hindi ko, ano ba yan, bahay o malaking basurahan? Kasi wala, di mo na maaninong bahay ba yung bahay ni Pastora Helen? Wala nang kurbang bahay. Sabi ko, alam mo, yung bahay ko, totyal lang. Totyal, sosyal. Pero pareho tayong nangamoy. Naging parehong mabaho ang bahay natin. Pinasok ng baha at iisang tubig ang pumasok. Halos malaburak. Kung ikaw ay merong mga nawala ding gamit at nasira, ganun din ako. Pero ang maganda nun, magkaiba man tayo ng bahay, pero may pareho tayong buhay na binago ng Diyos na naglalakbay sa mundong ito. Lalo kong nakita, maraming tao maganda ang bahay pero madungis ang buhay. Pero may mga taong malinis ang buhay, pero maganda ang bahay, madungis ang buhay. Malinis ang buhay, pero hindi maganda ang buhay. Pero ang pangako ng Diyos, malinis na buhay mo, bibigyan ka pa ng magandang bahay. Amen! Sana matapos ko, 3 points lang naman to Historical background, ito pong events ng Book of Joshua span about 25 years starting soon after the death of Moses. Imagine from Genesis, to Abraham, from Abraham to Moses, it takes 100 years. Bago po makita po natin ang lakbayin, parang ang pagbinasa mo, kada chapter, 100 years ba yon? Kada books, 100 years. At dito makikita po natin, Joshua 1:1 around 1406 BC. Pag sinabing BC, before Christ, before the conquest commenced, the conquest of Canaan took about 7 years and Joshua's final address and subsequent death came almost 20 years later. And the book begins with the nation of Israel poised at the banks of the Jordan River across the Jericho. So tingnan lang po natin, kapag kayo nagbabasa ng Bible, tiningnan po natin, ang laki ng pagkakahawig ng iniilustrasyong kasaysayan ng Old Testament to New Testament. Kaya yung mga nakikita natin ngayon, nadidinig na doktrina na binabaliwala nila ang Old Testament, ang yung iba naman binabaliwa ang New Testament, hindi dapat. Ang Old Testament ay tulay tungo sa New Testament background para makita natin ang history ng buhay ni Jesus Christ. Ang lahi ni Jesus Christ bilang tao ay galing sa Old Testament. At ang pangyayaring nagamat sa New Testament sa ating generation ay galing ang background sa Old Testament. Kaya kung may sumpa sa henerasyon natin, galing yon doon sa Old Testament na inilarawan ang unang tao na buhay natin ngayon na hanggang ngayon saklaw ang ibang tao ng sumpa. Kung ano lahi hanggang sa kaapu-apuhan. Galing sa broken family, 7 ang anak, puro broken, walang natirang matino. Tinanggap na lang, galing kami sa broken kaya wala akong magagawa, ang mahalaga, mabuhay lang kami mapayapa. No! Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Dinisenyo nga ng Diyos ang tao, bagamat ito'y nagkasala, na sabi, go and multiplied. Pinag-asawa, may pagmamahalan. Ginulo ni Satanas, ginulo ng tao ang kanyang buhay. Kaya walang gumulo sa buhay nyo. Kundi sarili natin, hinayaan natin na ang demonyo'y guluhin ang buhay natin. Pero may karapatan kang wag mong hayaang guluhin ng kaaway ang buhay mo. Si Pastor John, metikuloso po yan Gusto niya laging nakasara pinto. Napipikon po kami kasi pag lumabas ako ng garden, pagpasok ko nakasara na, nakasusi. Para hubang siya, yung matik yung isip niya. Pagpasok at paglabas, pak, nakaklak. Minsan nakakapikunan ko, sabi ko, Dad, katok ako ng katok. Sinara mo na naman ang pinto. Akin na kayo lahat ng damit ko at di na ako papasok kahit kailan sa buhay mo. Ganun ho ako Sabi ni Pastora Kay, buti hindi napipikon sa'yo si Dad. Sabi ko, minahal niya ako kung sino ako at alam niya lengguwahe ko. Ganun lang yon. Sa mga mag-asawang hindi alam ang lengguwahe, maghihiwalay nga kayong maaga. Kasi kada pak, sara-sara ganun. Tapos ang lagi niyang sinasabi, parang awa niyo na, sa tuwing kayo ay lalabas, sara niyo ang pinto. At sa tuwing kayo'y maglalagay ng pagkain, tatakpan nyo. Ang pinakaayaw ko at pinakakagalit ko, langaw. Sabi niya gano'n, ayaw niya ng langaw. Galit na galit siya. Kaya napakagaling pumatay ng langaw yan. Kung gusto ho ni Maripel, napapatay ng langaw yan.
Sabi niya, alam niyo bakit? Isang konting awang lang, napasukan tayo ng langaw, guguluhin niya ng buhay natin. Sabi ko, extreme ka naman. Oo, may dalang mikrobyo yan. Pag nagkasakit ka na, at yan ay sabi ko, minsan na-extreme ako sa kanya, pero sabi ko, totoo eh. Pag binigyan natin ng konting-konting puwang ang kaaway sa buhay natin at pinahintulutan natin siyang pumasok, guguluhin niya buong buhay natin. Kaya hanggat masasaran mo ang lahat ng pinto para di siya makapasok sa'yo, saran mo para matiwasay kang nabubuhay naghihintay sa pagpapalang nakalaan sa'yo. Pag nainggit ka na, puwang na yon. Sabi niya, classmate ko to ah. Sinisipon pa to nung araw hindi makabili nga to ng Vicks pag masakit ang ulo eh. Naalala ko no, sabi ko kay Pastor Jan, alam mo ba nung araw ang favorite kong palaman, cheese? Meron akong ka-classmate, kambal sila. Grade 4 ako noon. Ang ginagawa ko, inuuto ko yung isang kakambal. Dalawa lagi baong pandesal noon, siya tagahawak, tigisa sila. Ang ginagawa ko, hinihingi ko yung isang pandesal. Lagi silang nag-aaway kasi pagka-resist na, hati na lang sila sa isa. Sabi nung isang kakambal, di ba tigisa tayo? Hindi niya alam, kinain ko na. Sabi ko, pangarap na pangarap ko yun makakain ng cheese. Yung pandesal pa nung araw, ganyan kalalaki. Yung pandesal ngayon, ganyan na lang. Kaya huwag kayong makondem kung naka-10 pandesal kayo. Hindi pa malaking calories yun. Hangin palabas. Ngayon doon, di ba? Di ba, Kuya, ganyan kalaki dati, Kuya Edgar, mga pandesal nun Pwede mong pamalo Ganyan. So, yun sabi ko, lagi ko natatandaan yun. Sabi ko, minsan, alam mo, nagsisimula ang mga maliliit na pangarap, pero binibigay naman ng Lord, basta magtiyaga ka lang. Pero alam mo, dumating sa point, na hindi ko na nauuto yung ka-eskwela kong yun. Hindi ko na nauuto. Sabi niya, ayaw na ng ate ko, nagpalit na kami siya na may hawak ng pandesal. Tapos eto na, magre-reunion na. Nung makita ko, naiinggit na ako. Sabi ko, grabe, hindi lang pandesal ngayon ang kinakain niya, steak pa sa US. Ayun na, pumapasok na. Hanggang sa unang reunion namin, di ako nagpakita. Alam mo, sabi ko, naka-confine ako. Pag nainggit ka na, papasok ng iba't ibang dahilan para hindi ka mapasok sa isang lugar na makapagpapataas sa'yo. Puwang na yun ang kaaway. Huwag kayong maiinggit. Kriminal sa kaluluwa yan. Hold upin niya ng kapayapaan mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo ka maiinggit. Lalo ngayon, uso filtered. May minute po ako Ganda talaga ng kutis. Kinausap ko, pwede po, online check-up lang tayo. Okay, online check-up kami. Sige po, pa-picture kayo, kaliwa, kanan. Habang nagmi-meeting ako, sabi ng mga kaibigan kong pastor, ano may ginagawa mo? Selfie ka na selfie. Send ako ng send habang nasa meeting kami. Tapos, ma'am, maliit lang yung problema nyo. Tak. Ganun. Sabi niya, ma'am, madali lang po yan. So, ito po yung product, ganito, 7 days tayo magagamutan. Okay. Diyos ko, habang nag-uusap kami, 7 days, 70,000. Sabi ko, ayos Tapos sabi ko doon sa isang kaibigan ko, pero ang kinis Sabi niya, sige, gagawan kita. Picture ka, okay. Mag-video ka, Pinilter niya yung mukha ko. Sino mas makinis sa inyo? Ako. Yan lang yan minsan. Scam lang minsan yan. Imit mo, sabihin mong gagawin mo 100,000 ang bayad, magkita kayo, personal. Sabi ko, bibigyan ko kayo ng tip, 20,000, magkita tayo harapan. Sabi niya, I'm in the States. Di ba? Hindi nga kami magkikita. Pati video call ngayon, napipiltered. Pati buhay ng tao, pinipiltered, hindi lang mukha. Smiling in the outside, but crying in the outside. Strong in the outside, but weak in the inside. It's okay. Okay lang itago ang nararamdaman. Basta kasama mo ang Diyos sa nararamdaman mo. Amen po ba? Palapakan nga natin si Lord. So, ang Diyos talaga, kapag nangako, yung pangako niya to Moses ay ibinigay niya kay Joshua. Bakit? Pinagpatuloy ni Joshua na dalin ang mga Israelita sa Promised Land. Bakit? Tapos na po yung, ano tawag doon kapag ikaw'y pupunta ng abroad? Contract. Tapos na yung kontrata ni Moses. Hanggang doon lang siya. Inilabas niya ang mga Israelita sa Egypt. Egypt is a place of bondage, is a place of curse, is a place of sacrifice, na naglalakbay na sila sa desyerto, tapos na.
May new generation na, 100 years, na kung saan may mapangako ang Panginoon, 400 years, more than 400 years, nakakulong ang mga Israelita doon sa Egypt. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal through Moses. Sa paglalakbay, tapos na yung kontrata niya, na-instruct niya na lahat, nakita ni Joshua ang dapat gawin, binigay kay Joshua ang pagpapatuloy. Kaya meron sinasabing new generation. Kung ano yung ipinangako kay Moses, pinangako sa kanyang kasunod kay Joshua. Mga magulang, taas ang kamay. May pangako po ba ang Diyos sa inyo? Kung ano pangako ng Diyos sa inyo, pangako din sa inyong mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. So one of the characters of God is that He cannot lie. His word are true and will make sure that everything He say will happen. Sabi ng Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire. 3 points. Introduction ko pa lang po yun. As a Christian, there are 3 ways that we need to do in order for us to set foot on our promised land. Balik ako kay Yulo Tuntua ako kasi tansyado niya, no? Pag umikot-ikot siyang ganon, hindi siya lalagpas doon sa pinaka-carpet. Ikaw mismo kakabahan, lalagpas ka, hindi. Alam niya. Kung hanggang saan lang siya. At anong pinaka-the best na pose niya, pagbaba niya. Captured lahat yun, Every moment, captured lahat. Kaya alam ng camera, yung kung meron siyang kumpas na mali. Kung may mali ang pag-ikot niya. Kasi nandun yung camera. Nakukuha niyo po? Kaya almost perfect, kaya naka-gold. Everybody say, perfect. Kaya perfect, gold siya. So sa ating paglalakbay, habang ikay nakatapat na, doon sa journey mo, di ba, kapag ikay pupunta sa isang lugar, madalas so kami ganyan ni Pastor Jan. Mamaya po, meron akong speaking engagement, mga bandang 3 o'clock. Meron ho akong anniversary pupuntahan, ako po speaker. Kagahapon pala, nung isang araw pa lang, binigay ko na po yung address doon sa magdadrive po sa akin. Kasama ko si Leo. Sabi ko, Leo, waste mo na yan, Google mo na. Kung saan tayo magsisimulang pumunta ron. Opo, pass. So, ipoporma mo na kung ang journey mo, north, east, and west. Kung ang journey mo, pa-north, doon ka sa pa-north. Huwag mong gayahin si Jonas. Papunta kang Ninibe, nagpunta ka ng Tarsis. Kung north sa Ninibe, nagpunta ka ng west o ng east. Doon pa lang, wrong direction ka na. Hindi ka pa nagsisimulang maglakbay, mali ka na. Sabihin mo sa tatabi mo, huwag kang mamali. Dapat sa pasimula pa lang, nakaporma ka na, tama. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Parang na-miss nyo ako nakatulala lang kayo Di ba? Nakaporma ka na. Ano po yung ating pong ituturo? The 3 ways that we need to do in order for us to set foot on promised land. Number 1, ready. Everybody say, ready. Ilakas natin, ready! O kapag may takbuhan, kapag may basketball, hindi binubulong lang ng coach, ready. Hindi. May bigat yon, ready! O diba? Kapag ka sa takbuhan, anong sasabihin? Ready, set, go! Hindi ka tatakbo na nasa ready pa lang. Hihintayin mo yung go. Sa ready pa lang. Pag sinabing ready, prepare for the journey. Practically, the season of preparation is vital. This goes as well in our Christian walk. In Joshua chapter 1, we can see that after God had spoken to Joshua, Joshua immediately ordered the officer to get ready and prepare their provision. Nung kinausap ng Panginoon si Joshua, katakot-takot na pagsasabi ng Panginoon na magpakatatag ka. Kung ano yung ipinangako ko, yung ibinigay ko kay Moses, binibigay ko sa iyo, mararating mo. Magpakatatag ka lang, pagtibayan mo. Pag binasa niyo yung Joshua chapter 1, talagang grabe yung pangungumbinsi ng Panginoon. Mararating mo, tatagan mo lang. Sa paglalakbay po natin, may binibilin kung meron man tayong mapanghawak. Huwag kang dadaan dyan, dito lang. At sa paglalakbay natin, dapat handa ka. 2 lugar po pinuntahan namin, malayo. Ano unang hinanda namin? Sinigurado namin na yung sasakyan makakaabot. Okay ba makina? Okay ba gulong? Okay nga gulong, okay ang makina. Kung walang gasolina, hindi kami makakarating. Full charge ba cellphone namin? Just in case na maligaw kami, tawag kami sa lugar na pupuntahan namin. All prepared. Preparado rin kami kung saan kami hihinto at kakain. Alam ko rin kung anong oras kami magugutom. Tansyado namin lahat. Hindi na perfect. Bakit? Umulan. Tansyado namin Sabi ng Waze, 1.5 hour, nandun na kayo.
Sabi ng mga tao, 2.5 hours to 3 hours ang paglalakbay nyo. So naniwala kami dito kasi kung titingnan namin yung ways, oo nga, 1.5 hour. Kaya lang ang nangyari, nasa lubong namin ang napakalalakas na ulan. Pahinto-hinto, eto pa. Sabi ng anak ko, Ma, pagkabalinggo maraming namamatay dito. Kasi walang humpay na. Parang kulang na lang lahat ng patay na ililibing, nakipaglibing po kami. So tumagal yung journey namin. Pero buti na lang hindi kami na-tense. Bakit? Kasi kahit sabihin nila na ganitong oras, ahead of time, we are ready. Umalis kami, okay po ang sasakyan, okay ang gulong, may gasolina, pero saan kami pwedeng tirahin ng kaaway? Kaya kami chillax lang. Kahit lumalakas ang ulan, kahit ilang patay yung napuntahan namin na para kami makikipaglibing, itim pa naman yung sasakyan ko. Chillax lang, but alam namin, ahead of time makakarating pa kami. Inihanda namin ang oras. Mapaaga, mas mabuti, kesa naman mahuli, dahil ang nahuhuli minsan na uubusan ng pagpapala. Ang maaga ay maagap na sumasagap ng pagpapala. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, next time maaga ka na, ha? Oh, hindi ko kayo kilala. If you are always ready, sabi ni Will Smith, you don't have to get ready. Before taking our promised land, it is vital for us to prepare well for our journey. There should be a spiritual, physical, and mental readiness for us to successfully embark our spiritual journey. Ako ho, madalas ganito, 5 years plan. Pero lahat lang yon binibigay ko sa Lord. Lahat ng gusto ko, sinusulat ko, dinodrawing ko kahit di ako marunong mag-drawing. At pagkatapos ng 5 years, titingnan ko kung narating ko lahat. Napuntahan ko, nakuha ko. Pag hindi, okay, hindi ako mag-change ng plan. O hindi ako mag-change ng gusto. Yun yung vision ko. Pero hindi ako mag-change hindi ako magbabago ng vision, pero babaguhin ko yung plano ko. Kasi pangarap ko yun eh. Hanggang sa dumating sa punto, kung hindi man ibigay ng Diyos, nakasuko yun. Kasi His thought is higher than our thoughts. Mas maganda pa rin gumawa ang Diyos at magbigay ng pangarap sa buhay ng bawat isa. So Joshua ordered the officers of the people, go through the camp and tell the people, get your provision ready. 3 days from now, you will cross the Jordan here to go and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. Kinausap niya lahat ng mga officers, ganito gagawin natin. Hindi agad nung marinig ni Joshua yung pangako ng Diyos, tara na, hindi, umupo muna, nag-isip. Maraming kabataan ngayon, sige ng sige, hindi nag-iisip. Pasok ng pasok sa sitwasyon, pag nando na umaayaw. Sabihin mo sa katabi mo, mag-iisip ka. Maghahanda ka. Hindi pwedeng gusto mo na mag-asawa, humata ka na lang na mapapangasawa, nagpakasal kayo. Pagkatapos nung kayo ay nagsasama na, hindi mo yung pala gusto ang isa't isa, wala na tayo. Binabagsak ang moral ng pagsasama ng pag-iibigan ng isa't isa. Sabi nung kaibigan kong pastor, sabi niya, alam mo lahat ng tao sa church, yung mga binata at dalaga dyan, posible namang kalooban sila sa isa't isa. Sino yun? Lakas nun ah. Kasi bakit ba? Sabi niya, bakit? Ako, napapanood tayo ng marami ngayon. Kinikilig na iba. Bakit? Kristiyano naman, ano pa hahanapin mo? Lalo pag gwapo at maganda, ano ba? Tapos matalino, ano pa hahanapin mo? Pero ang mali doon, ito, posibleng kalooban mo kasi match sa hinahanap mo. Siya ba talaga ang perfect will ni Lord? Parang kamatis lang yan. Dumampot ka ng kamatis kasi kamatis ang gusto mo. Pero may mas maganda pang kamatis. Hindi yan, malambot-lambot na yan eh. Ito, sariwang-sariwa pang kamatis. Ang problema sa atin, basta ginusto natin, yun na. Wala nang isip-isip. Gusto ko eh. Tandaan po natin, hindi lahat ng gusto mo kalooban ng Diyos at hindi lahat ng gusto mo magpapasaya sa iyo. Joshua 3:5, Joshua told the people, consecrate yourself for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Baka kapatid, kaya hindi mo nararating pa ang promised land, may consecration ka pang daraanan. Malakas po kasing makayabang ang pagpapala. Dalawa lang ang pwede mong maramdaman at maging pag-uugali mo, ang yumabang o maging mababa. Baka kaya pinipinupat, dinadalisay ng Diyos ang puso't isip mo at pinadadaan ka sa ganitong sitwasyon para pagdating ng pagpapala, ang mas nakikita mo pa rin, Diyos kesa pagpapala. Hello, nakikinig po ba kayo? Maganda tong terminology to. Baka kaya ang tagal-tagal na, wala ka pa rin yan. Tandaan nyo to ha, ang pagbibigay ng Diyos hindi ayon sa edad. Tumatanda na ako, wala pa akong ganito. Kesa naman nakatandaan mo, maling taong nakasama mo.
Kesa naman tumanda ka at na-meet mo ang tamang tao, kahit maliit na panahon pang pagsasamahan mo, ang maganda nun, natama ka. At ang buhay ay hindi isang unahan kung sinong unang makakarating sa promised land. Nandyan po ba kayo? Gusto ko pong sabihin sa inyo na kailangan lagi tayo nakaredy, pati pagdating ng Lord. Tingnan niyo po sabi ni Pastor Jan, akala ko na ready na tayo. Kasi yung bahay namin sa subdivision, mataas po yun. Tinaas po talaga. Nung sabi ni Pastor Jan, taas pa natin, mga 2 hollow block pa. Nung tiningnan namin yung budget, sabi ko, hindi nakakayanin. Ayokong pagkatapos ng bahay na to, ang dami nating utang na babayaran. At least mas mataas tayo. Pagdating doon mula dito sa amin hanggang doon, kami po yung may pinakamataas pang bahay. Pero pinasok pa rin kami. Sabi ni Pastor Jan, tama pala ako, no? Paano pagka naulit ang bahang to? Sabi ko, alam mo, pag uulitin natin ang nakaraan at iyon ang magiging problema natin at hindi natin nagawa ang dapat natin gawin, buong buhay natin makukondem tayo. Sandali lang po. May tumatawag po. Ayan. Papatayin ko lang po ito. Pas, nasa pulpito po ako. Mamaya na po kayo tumawag. Okay po. Balik po tayo. Palakpakan natin si Lord. Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Kung may magpag-antalaman, posibleng may mali tayong direksyon o kaya may mali tayong buhay. Dadaan tayo sa consecration para marating ang promised land. Sabi ng isang quotation, when you are getting ready to advance to a new season, some people will be removed from your life without warning. Ang isang pwedeng makasagabal para hindi natin marating ang pangako ng Diyos, maling tao kasama natin. At huwag kayong mabigla. Sa paglalakbay mo ng maayos, may biglang aalisin ng Diyos na tao sa buhay mo na hindi mo inakala at hindi mo inisip. Na yung taong yon sa simula pa'y akala mong makakasama mo, hindi hanggang simula lang, hindi hanggang gitna lang, kundi hanggang dulo. Na hindi mo kayang ipaliwanag na akala mo, pinangarap kong kasamang taong to. Akalain mo ba na hindi pala si Moses ang magdadala sa promised land? Si Joshua pala. At nang si Joshua ay nakaporma na, marami pa rin ang hindi niya nasama sa promised land. Pero kung hihinto ka dahil hindi mo nakasama ang taong yon na pinangarap mo, hindi mo rin mararating ang promised land. Minsan ang pag-aalis pa ng Diyos ay without warning. Nandyan po ba kayo? Teka sandali, parang hindi ko inakala. Sabi ni Mandy Hale, when you are getting ready to advance to a new season, everybody say, new season. Some people will be removed from your life without warning. Every new season of your life will be an opportunity for you to learn and grow. Don't celebrate the good without celebrating the bad because they both work together to prepare you for the next season of your life. Palakpakan natin si Lord. Nasa na tayo? Ready? Number 2, set. Ready and then set. Establish a strong foundation. Ang isa pong mananakbo ay kailangan sa kanya yung extreme endurance. Everybody say extreme endurance. And perseverance in order to them to finish the race. Ang isang mananakbo required extreme endurance, perseverance, pagtsatsaga, tatag. Kasi hindi niya matatapos ang takbuhin kung hindi niya sinanay ang kanyang sariling, matatag ang kanyang mga muscle, matibay ang kanyang mga binti. At kailangan ganun din po tayo sa ating paglalakbay. Huwag mong isipin na pag kinuha mo ang isang bagay, madali mo lang makukuha, lalo't ito'y mayroong angking pagpapalang kasama ang maraming tao sa buhay mo. Yung nakikita po nating narating na mga tao na magaganda ang buhay, may binaka yun. Huwag kayong mainggit kung ano na meron sila. Balikan nyo ang kasaysayan. Paano nila narating yon? Yung mga nakatapos ng pag-aaral, may maganda hong trabaho, at nakikita nyo talaga namang masarap kumain at may magandang damit. Tapos sasabihin mo, yung ginawa yung kundi mag-push and push. Paano kain sa masasarap? Bakit? Ano kinalaman mo nung naghihirap yan bago makapag-aral at magkaroon ng magandang buhay at magandang sweldo? Ang nakita mo na lang yung sarap ng buhay niya, pero bago maging masarap ang buhay niyan, katakot-takot ang tubig na ininom niyan, makapag-aral lang at pilitin ang sariling busog siya. Nung ang anak ko po ay nagre-review, nag-exam, final exam,
o thesis yon sa masteral. Nasa lamesa siya. Kami daddy niya, nandito siya. Nandiyan siya, kami daddy. Wala kaming tayuan. Kung 4 na oras na nandun siya, hindi kami tumatayo sa upuan. Nakaupo po si Pascay, nakaharap sa internet, sa kanyang laptop. Sabi ko, wala siyang alisan. Intercede kami ng intercede. Ayaw namin lumakas kasi, naka-online eh. Pray kami, si Pastor John, worship. Ko, in Jesus' name, thank you, Lord, thank you, Lord. Tapos pag gumagano si Kai, sabi ko, tapos nag-break, sabi ko, kahit anong mangyari dyan, at least you tried, ginawa mo. Heto na. Malalapit na, mami. Nagsasabi ng iba from Cebu, from Davao, etc. Sasubmit na yung thesis, doktora. Heto, nung isasubmit, biglang brown out. Ma! Iko, ano nangyari? Wala tayong ilaw, ma. Ubus na, meron palang oras yun, doktore, no? Ma! Nangangatog si Pascay, hawak yung dibdib, ma. Kung kailan isasubmit. God is in control, ha? God is in control. God is in control. Sinasanay namin ang sarili namin, hindi lamang sa katagumpayan, pati sa kabiguan. God is in control, anak. God is in control. Bayad ba tayo sa internet? Sabi ko, ba't ako ganito? Or what? Walang kuryente, bayad ba tayo? Tapos biglang nagkuryente, hindi siya makapasok na, tapos na eh. Kasi kumbaga, i-accept ka pa bago ka ipasok. Alam niyo yung mga nag-zoom. I-accept ka. Sabi niya, ma. Sabi ko, pasok lang. Sige, pasok lang. Nakapasok ako, hindi ko alam kung tatanggapin nila. The rest is history, yung hirap ng anak ko, sabayang ministry, sabayang puyat pagod, na tense, may mga time absent sa trabaho, may mga time anniversary. Tapos na po yung anak ko, nag-masteral na, gumraduate na last March. Palakpakan po ang Panginoon. Ready for new seasons of blessing. May pinagdaanan. May labanan. Sa paglalakbay, may dadaanan kang kasaysayan para lalo mong mahalin yung new season ng buhay mo. Para lalo mong ingatan tong bagong season ng buhay mo. Joshua 1:7-9, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law of my servant Moses. My servant Moses gave you, do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa paglalakbay natin tungo sa pangako ng Diyos na pangarap po natin, ano ang pangako ng Diyos? Anong pangaral niya? Be strong and do not be discouraged. Meditate my word. Kapag nadi-discourage ka na, kung kailan mo pinapanalangin, parang ano nangyayari? Parang lalong nakakaiyak yata, parang baligtad yata ang sagot. Be strong. God is working. Tinatrabaho ng Diyos yan, hindi mo nakikita, pero manampalataya ka lang. Hindi lahat ipakikita sa iyo, pero may ginagawa ang Diyos. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw up everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with a perseverance the race marked out for us. Diretso lang. Lakbay lang nakasama ang Diyos. Hindi tayo maliligaw basta may mapa ng kanyang pangako. Mararating natin ang lupang pangako. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. And number 3 points, tapos na ako. Setting foot on the promised land. Ready, set, go! Everybody say, go! Balik tayo, tingnan natin na. Setting foot on the promised land. Napipicture nyo ba ang sarili nyo? Na nandun sa starting point, nakaporma. Tatakbuhin mo yung kalsada ng lakbayin patungo sa pangako ng Diyos. Nakaporma ka, nakahanda ka, nakatuon ka sa pupuntahan mo na yon ang pinasasabi ng Diyos sa iyo. Hindi ka pwedeng mag-go kung hindi ka dadaan muna sa ready at pagkatapos ay set and then go. Meron na dinig ba kayo? Okay, porma. Pumoporma ka pa, sabi nung tagapagsalta, go! O, edi nagulat ka, hindi kayo ready. Pati sa boxing, merong ready, get, set, go yan. Hindi man sinasabi. Pinoporma yan, nire-ready, sineset, tsaka sinasabing go. Faith without action, go take action in faith. Matapos mong pumorma doon sa pupuntahan mong pangako ng Diyos,
Inihanda mo at sinet mo ang dapat mong iset. Ito na, go ka na, take action in faith. Faith without action is dead. Yet action without faith will also fail us. These two work hand in hand. That is why in order for us to possess the promised land, we must first possess these two. Ako ho, kung mag-coach sa mga kabataan natin, ano ba pangarap mo? Gusto ko po ay magkaroon ng sariling sasakyan. Magkano sweldo mo? Ito po. Ilang taon kaya, bago ka makapagtabi, makabili ka ng sasakyan, at kung makabili ka't hulugan, palagay mo, hindi maaapektuhan ng utak mo iisip sa anxiety bago mong bili yan. Hindi pwedeng, bibili ako ng sasakyan, bibili! Tapos ang sweldo mo, 14,000. Ang pamasahe mo, 3,000. Kakain ka pa, 2,000. Sabi ng nanay mo, sumagot ka ng tubig, 1,000. Tapos bibili ka pa ng Rexona, tapos at saka siyempre bibili ka ng bagong medyas. Magkano coaching bibilin mo? Do you get my point? Baka kahit second hand, di ka makabili. Siyempre, gusto mo naman kumain ng burger paminsan-minsan to bless yourself. Nagtrabaho ka So, ano gagawin mo? I-enlarge mo yung territory mo. Extend mo yung strength mo. I-extend mo yung pwede mong magawa para madagdagan ng pagpapala mo and the Lord will bless you. Magtinda ka ng kung ano-ano. O, di ba, yung tinda mo ng kung ano-ano, isusubi mo yun, itatabi mo, tatanggalan mo ng tithes. Pag tinanggalan mo ng tithes yun, magugulat ka. Kala ko, ito lang ang blessing ko. The Lord will multiply. Kasi hindi mo yung kinuha para sa Lord. Kapag ang para sa Panginoon ay ginamit nating pangtapal sa pangangailangan natin, hindi tayo basta-basta makakaahon kasi hindi na iyo kinuha mo pa. Kasi yung katibayan na para ang Diyos ay makagalaw, ibibigay ng Diyos ng higit pa sa inisip at inaalala mo. So ano tuturo natin? O yun pala pangarap mo, extend mo. Kung kinakailangan mag-aral ka uli. Yun ang sinasabi ko kay Pastora Kay Kahit paano tataas ang sweldo mo, kailangan may akyatin pa ako. Aakyatin. Kailangan mag-masteral ko. Mag-masteral ka. Mag-masteral ka. Sa mga estudyante, mag-laude kayo. Hindi na ka-laude. Mag-civil service. Nung nag-civil service, di ka nadadaan sa basic niyan. Akyat agad sa medyo malaking sweldo. Para gusto mong lumaki, aral uli. Sabi ko kay kailan mo ako pwedeng dalhin sa kung gusto kong bansay marating ng parang hindi na nag-isip. Kailangan sweldo ko ganito. Paano mo nararating yon? Mag-aral uli ako. Gusto mo mag-aral uli? Mag-aaral uli ako, ma. O aral ka uli. Para hanggat bata ka nakakapag-aral, nagtatrabaho. Pero hindi bibitawan ng paglilingkod. Ini-enjoy ang lahat ng bagay. Work hard. Yung mga masisipag, nagbabanat ng buto, kakain ng masarap na steak. Hindi iniinda yung bang, sino ho rito galing doon sa hindi mabitaw-bitawan kasi, hindi dahil ayaw, kasi tinitingnan ng presyo. Ganda, Diyos ko, hallelujah. Kaya bibili na lang kahit hindi gusto. Kasi yun lang ang kaya ng bulsa. Alam nyo ba, dadalhin tayo ng Diyos na hindi ka natitingin sa presyo, pero gusto mo at ibibigay sa'yo. Nandyan po ba kayo? Pangarap ng Diyos yun. Yung bang hindi ka makatulog, nakabili ka nga ng sapatos, pero hindi yung gusto mo. Kasi yung gusto mong sapatos, hindi kaya ng bulsa mo. Ginusto mong pilit kasi yun lang ang kakayanan mo. Iba yung ginusto mo kasi kaya mo. Kesa pinilit mong gustuhin kasi yun lang ang kakayanan mo. Sa inyo gusto? Nandyan po ba kayo? Doon na lang sa kahit hindi ko gusto, ginusto ko na lang kasi yun lang ang kaya ko. You think you satisfied? You think you satisfied? God is also a practical God. Pinakain niya ang 5,000, tapos yung matira, take out. Walang sasayangin. Hope you understand. Hindi ko kayo tinuturuan wag magkaroon ng faith o puro practical. Marami pong Kristiyano, tsaka ng kaaway. Ano tsaka? Tsakadal. Pinapangit ng kaaway ang buhay. Pinipilit masihan doon na lang, pero merong pwede pang ibigay ang Diyos na mas malawak at mas malaki. Amen. Ewan ko kung maintindihan niyo ako, bukod sa maraming pagpapala. Joshua 1:16, then they answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Genesis chapter 12, verse 1-4. Tapos na po ako. The God had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. Everybody say, great nation. I will make your name great and you will be a blessing. Everybody say, I will be a blessing. Lagyan nyo ng emotion para madinig ng langit. I will be a blessing.
Mas malakas, sabihin nyo, I will be a blessing. Yun ang the very purpose ng Lord. Gusto kang pagparain para maging pagpapala ka. Amen. Ready, get, set, go. Conclusion. Remember the promises that God has given you. Remember the vision that He has for the church and for your family. Is it too impossible to be fulfilled based on your perspective? Tumayo po tayong lahat. God is saying to you, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. He is once again reassuring you that He will be faithful to complete the work that He began in your life. With a loud, encouraging voice, He is saying, my child, get ready. Set your foot, go and possess the land. Sa oras na ito, binibigyan ba tayo ng pagod ng kaaway at pinawawalan niya ng lakas ang ating pananampalataya? Sa oras bang ito, parang nanlalamya ka na, parang natatakot ka na, nananawa ka na, nakokondena ka na? Ano man yung mga negatibong damdamin na nagdadala sa iyo para hindi ka makalapit sa Diyos? Para magkaroon ka ng napakatinding hiya sapagkat, Panginoon, maraming panahon ng buhay ko, hindi ako nagtiwala sa iyo. Pero gusto ng Lord i-renew yung contract mo ng faith sa Kanya eh. Alam nyo, nung isang buwan, nagpa-renew po ako ng lisensya. Sabi ko, ilang beses na pala akong nagre-renew ng lisensya. Bago-bago na ng mga paraan kung paano magre-renew. Napakabilis na pala ngayon. Dati nung araw, bago makuha yung lisensya mo, papel muna. Tapos makukuha mo na talaga yung card mo. Ilang linggo, minsan. Pero ngayon, in just 10 minutes, nandun na. Tagal pa yung pagsisiyang. Tapos, how many years? 10 years. Ganon din yung sa passport. Pero hindi po dumaan muna ako sa ganon kasi ang daming panahon bago ako makakuha ng lisensya. Nirenew ko kasi hindi na ako pwedeng lumabas at mag-drive. Pagka nahuli ko, naku, yari ako. Madalas tayong hulihin ng kaaway kasi hindi renew yung ating covenant kay Lord. Hindi renew yung ating faith. Ako siguro, hindi ako matalino. Alam ko yun eh. Mahina din ako. Pero isa lang ang meron ako, pangako ng Diyos. At yun ang pinangahawakan ko. Sabi ko, siguro kung di ako nagpapakatatag sa pananampalatayang itinuro ng Diyos sa akin, noon pa, bagsak na ako. 16 pa lang, born again na ako. 18 pa lang, pastor na ako. 54 na ako ngayon. Hindi naging madali ang paglalakbay. Ang daming bumalakid. Ang daming sugat na tinanggap. Minsan naadadapa, minsan hindi mo na mamalayan. Papaalis ka na pala. Doon sa linya ng Diyos. Buti na lang. Ini-snatch ako ng Panginoon para bigay uli ang tamang direction. Pero isa lang ho ang aking pinangahawakan ngayon. Yung pangako ng Diyos na nagsisilbing mapa ko para yung covenant ng Lord sa akin, yung faith na meron po ako, hindi basta mabuwag at hindi basta bagyuhin, hindi basta wasakin ang anumang hangin ng pagsubok at problema. Sa oras na ito, let us renew our covenant, our love, yung promises ng Lord sa atin. Balik tayo sa Lord. Sambahin natin siya, purihin natin siya. Dumudulog, sumasamo. Give you praise, Lord. Lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mitig na langit sa pagsamo mo. Maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inalaan. Ngayon at kailanman. Bigay natin sa Panginoon natin. Hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo
lamang gulo. This is our prayer, Lord. Sumasa Ito ang aming panalangin sa iyo, Diyos. lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Bithit na langit. Dalangin sa pagsao mo, maging marapat ang buhay ko. Let us lift our hands. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang Come on, let us lift our hands. Let us keep our passion. Mura ba kaya na mahal? For the very last time. Ang buhay lamang inalaan. Yes, O Lord. Buong lakas, bawat titik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inalaan. Rabarakaya na Santa na mahal. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Papuri ko't pagmamahal Ay, sa'yo lamang, O Diyos. ay sa'yo lamang. Pahintulutan niyo pong manalangin po ako ng maikli sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa katotohanan ng iyong salita na nagbigay ng panibagong lakas, panibagong hamon para kami magpatuloy at patuloy na panghawakan ng iyong salita. Kung meron mang nakabibitaw na at meron pong dumarating sa punto na napapagod, sa oras na ito, maraming salamat sa panibagong lakas na ibinibigay mo. Idantay niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. And we declare that our lives will never be the same again. We welcome the new seasons, O Lord. The new season of blessing, O God. New seasons of opportunity, Lord. Salamat po, Panginoon. Maging sa umagang ito, inaalala po namin ang dakilang pangako mo. Nang ikaw ay ipapako na sa krus ng Kalbaryo, pinatawag mo ang iyong mga disipulo at sa oras na iyon, naghanda ka sa isang hapagkainan. Ito na po pala ang huling hapunan. At sinabi mo sa iyong mga disipulo na ang iyong katawan ay bubugbugin, masusugatan. At ang tinapay na iyong inihain ay simbolo ng kaligtasan at kagalingan ng aming sakit karamdaman. Kaya sa oras na ito, gagawin po namin ito ngayon. Tinataas po namin sa iyo mga tinapay at juice na ito na nasa aming harapan. Let us lay our hands toward these elements. I-bless mo at i-sanctify at i-anoint, Lord. Gamitin mong kasangkapan sa kalusugang physical, emotional, mental at spiritual ng aming buhay. At habang ginagawa namin ito, Panginoon, kalakip ng pananampalatayang kami itatawid mo sa aming paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pupunta po ang mga asheret. Kumuha po tayo isa-isa at sabay-sabay po nating kakainin yan, mamya. Thank you for the Awit cross, po the tayo kay Lord. mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such Pwede a bang itaas natin ang mga tinapay habang tayo sumasamba sa ating Diyos We're sa so buhay?
sa iyo ang tinapay nito. Dinideklara namin na lahat ng uri ng sakit karamdaman, physical, emotional, mental, spiritual, relational, Lord, sa mga latay mo, Jesus, kami pinapagaling, pinapalaya, at binibigyan ng malusog, mapayapa, masayang buhay na punong-puno ng kaganapan. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang juice. Sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, inaalala po namin ng iyong banal na dugo ay nabubuo sa krus, paglilinis ng lahat ng uri ng aming kasalanan. Sa oras na ito, dinideklara namin ang buhay na walang hanggan. Kami nilinis, pinatawad sa lahat ng aming kasalanan. Pinapaging banal at binibigyan ng buhay na mayapa, na merong kabanalan. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po nating inumin. Tayo po'y muling manalangin. Sineselyuhan ko po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na dugo, ang lahat ng aming ipinanalangin, lahat ng aming nadinig. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.